matalikdan, upang si Kristo'y makamtan bilang tanging pakinabang. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang naglalakad si Jesus at ang kanyang mga alagad, may taong nagsabi kay Jesus, "Susunod po ako sa inyo kahit saan." Sumagot si Jesus, "May lungga ang asong gubat at may pugad ang ibon, ngunit ang anak ng tao ay wala man lamang matulugan o mapagpahingahan." Sinasabi ni Jesus sa isa, "Sumunod ka sa akin." Ngunit sumagot ang tao, "Panginoon, hayaan po ninyo akong umuwi upang ipalibing ang aking ama." Sinabi ni Jesus sa kanya, "Ipaubaya mo na sa mga patay ang paglibing ng kanilang mga patay. Ngunit ikaw, humayo ka at ipahayag mo ang tungkol sa paghahari ng Diyos." Sinabi naman sa isa, "Susunod po ako sa inyo, Panginoon, ngunit magpapaalam muna ako sa aking mga kasambahay." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ang sino mang nag-aararo at palaging lumilingon ay hindi karapat-dapat sa paghahari ng Diyos." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po tayong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Palakpakan po natin ang Panginoon. Mga kapatid, kayo po ba'y merong isang salita? Alam niyo ba yung isang salita? Merong palabra de honor. Kapag ka ikaw ay nagsalita, nangako, nagagawin, ito ba iyong tutuparin? O ang pangakong sinabi mo ay ipapako mo lamang at hindi na matupad? Mga kapatid, si Jesus sa mabuting balitang napakinggan po natin ay tinatawagan tayo na sumunod sa Kanya. Pero sa pagsunod po natin at sa pagsunod ng mga taong tinawag ni Jesus, sila'y nangako, "Panginoon, susunod po ako sa inyo." Pero kapag sila ay binigyan na ng challenge, binigyan niya na ng pagpapahirap, susuko na, bibitaw na. Meron namang iba, susunod dahil sisikat, susunod dahil magiging tanyag. Pero kapag nahirapan na, kapag naka-encounter na ng ibang mga problema, bibitaw na rin, hindi natutup din ang pangako. Mga kapatid, ang pagsunod natin sa Diyos, ang pagsunod natin sa ating Panginoong Jesucristo, ay isang pangako na dapat nating tuparin. At ang pangakong ito ay hindi lang dapat na mapako, ito'y dapat magkaroon ng katuparan at kaganapan. Para pong pagpunta po nyo dito sa Quiapo, hindi ba marami sa atin dito nangangako tayo sa Diyos, "Panginoon, magbabago na po ako. Panginoon, pakinggan nyo po ang dasal ko. At kapag ka po napakinggan nyo po ang dasal ko, ako po'y magpapakabait na. Magiging mabuting tao na po ako." Pero tanungin po natin ang ating sarili, hiling tayo ng hiling sa Diyos at tinutupad ng Diyos. Pero tayo bang nangangako sa Diyos? Tinutupad ba natin ang pangako natin sa Kanya? Kasi po mga kapatid, baka mamaya ginagawa po nating videoke machine ng Diyos or slot machine o kaya naman vendo machine na kapag nilagyan mo ng barya, makukuha mo kaagad ang gusto mo. Hindi po ganoon ang Diyos. Ang Diyos ay Diyos. Ang Diyos ay dapat meron kang ugnayan. Ang Diyos dapat kang maging totoo. Ang Diyos dapat hindi lang pinapangakuan.
dapat ito'y magkaroon ng kaganapan. Tulad po ng santong ipinagdiriwang po natin sa araw na ito, si San Francisco de Assis. Alam niyo po, ito pong santo pong ito, dati po siyang iba ang isip. Ano pong isip niya? Nung pong panahon po niya, ang mga tao gusto lang magpayaman at magkaroon ng malakas na kapangyarihan. Pero ang pagbabago ng kanyang puso ay sundan ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang kanyang mga mabubuting gawa, lalo sa pagtulong sa mga dukha, ito po'y nangangahulugan na tumupad siya sa pangako niya sa Diyos na ipapahayag niya at bubuuin ang simbahan ng ating Panginoong Jesucristo. Kayo po mga kapatid, ano po ang mga pangako niyo sa Diyos upang sundin siya? Ano po ang mga pangako ninyo sa inyong mga kaibigan para maging mabuti ka? Ano po ang inyong mga pangako na ayaw mong mapako at magkaroon ng kaganapan at katuparan? Mga kapatid, lumapit tayo sa Diyos, lumapit tayo kay Jesus, lumapit tayo sa ating Panginoon upang magkaroon ng kaganapan ang hangarin ng ating puso na sundan ang kanyang mga yapak. Mga kapatid, hindi po madali na sundan ng Diyos, pero kaya nating subukan na sundan siya upang tayo'y dalisayin at maging banal at maging karapat-dapat na papabilang sa kanyang pinaghaharian. Kaya po mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na pagdiriwang na ito, sa ating pagtanggap ng banal na Eucharistia, nawa ang ating mga pangako sa Diyos, huwag sanang mapako. Magkaroon ng kaganapan ang ating mga pangako upang maging totoo ang pagsunod natin sa Kanya. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.